Good morning lahat. Good morning. Bago ko umpisa ng aking mga sasabihin, manalangin muna tayo sa Panginoon. Panginoon, ng Panginoon sa lahat, sa kalangitan kasama ng Panginoon si Kristo. Ngayon ay araw ng iyong pagkabuhay uli. Naway ang mga tao ay nagtitika sa kanilang mga kasalanan, humingi ng kapatawaran upang makamit namin ang iyong presensya. Panginoon, salamat po. Panginoon Kristo, sa iyong mga sugat kami ay gumaling. Sa iyong sakripisyo kami ay natubos. Sa iyong pag-ibig kami ay napatawad. Sa iyong biyaya kami ay naligtas. Sa iyong paggabay kami ay natagpuan. At sa iyong salita nahanap ang amigaan. Panginoon, dahil ko na sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang aking babahagi ngayon sa inyo ay sa Gawa, Kabanatang 3 at talatang 11, 11. Ito ang nakasulat. Kaya ngayon, kailangan magsisi kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at dumating ang panahon na magbigay lakas mula sa Panginoon. Salamat po sa talatang ito. Ang talatang ito ay malinaw na nagpaanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na magsisi at talikuran ang dating buhay ng makasalanan at magbalik loob sa Panginoon Jesucristo. Dapat tayo kasi nagdaang mahal na araw, dapat magtika-tika tayo sa ating mga ginagawa. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sapagkat kung wala si Kristo sa kanyang pagsakripisyo, hindi tayo matubos sa ating pagkakasala. Ang pagsisisi ay hindi lang sa pagsasabi ng sorry, kundi pagbabago ng isip at puso na tahakin na ang tamang direksyon ng buhay sa paglayo sa pagkakasala at kasalanan at lumapit kay Kristo Jesus. Paano ba tayo lumapit kay Kristo Jesus? Mahalin natin siya, sundin ang kanyang mga salita. Sa gayon, mahalin din tayo ng kanyang Ama at manahan sila sa atin. Ito ang nakasulat sa Juan 14:23. Kapag tayo ay tunay na nabalik loob sa at pinupuri ng Diyos sa ating mga kasalanan, ito ang magandang biyaya ng Diyos na ay kapatawaran. Kung magtiyaga tayo sa pagdalos at ganapin, unahin palagi ang Panginoon, hindi dapat ipagpaliban ang basa at makinig sa kanyang mga salita at isa puso upang magbunga ito ng katatagan ng ating pananampalataya at ang katatagan ay magbunga ng pag-asa sa ating inaasam. Hindi na tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipagkaloob na sa atin. Ito ang nakasulat sa Roma 5, talatang 5. Sa Roma 13:14, ang Panginoon Jesucristo ang pag-arihin niyo sa iyong buhay. Iwaksin natin ang gawa ng kasalanan, kasamaan at kadiliman at isuot ang baluti ng kaliwanagan, ang kabutihan at mababang kalooban. Wala tayong nagawa, hiwalay tayo sa Panginoon. Oo, mararanasin natin ang problema at mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Hindi sa layunin na tayo ay pahihirapan, kundi pinatatag ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo ay laging manatili sa Kanya habang tayo nabubuhay. Ang sabi ni Jesus,
sa 5:17, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko sa inyo ang anumang hilingin ninyo. Salamat sa Panginoon. Pagamigan na natin ang natin. Panginoon Diyos, tayo pagpakasakit sa Diyos, kinalap ka namin ang taas puso. Basbasan mo kami sa aming mga ginagawa. Pagkawan kami sa aming mga kasalanan, sapagkat ikaw ang Diyos na aming pandigan. Sa unang Korinto, labing isa, talatang 23 sa taon ng sulat. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing pinagkanulo siya, lumamot siya ng tinapay, nagpapasalamat at pinagpira-pira siya ito at sinabi, ito ang aking katawan na binigay ko sa inyo. Gawin ito bilang pag-ala-ala sa akin. At pagkatapos ng apunan, lumapot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang pinagtibay ng ating dugo. Tuwing inumin ito, gawin ito. Tuwing inumin ito, gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin ito. Panginoong Isus, tinanggap na namin ang iyong dugo at katawan ng dugo. At lagi ka namin alalahan kung saan kami pupunta. Gabayan at pagbayan kami sa aming pupuntahan kapag hindi kami maligaw at magkakasala. Sa iyong gabay at patubay, inihiling namin na huwag mo kaming pababayaan. Kapag kami ay nalig at nanapalansya ng buong buong. Kailangan namin sa pangalan ng Isus. Panginoong Isus, Amen.